Hello mga ka-Hilux. Ako po ay on the way papuntang Atoy Customs 4x4. At ang objective ko po ay magpakabit ng Dane Enduro Pro Plus para sa 2023 Hilux Conquest 4x4 V model. Ngayon, more than 1 year, 2024 na, February 2024, ay nag-decide na po akong magpapalit ng shock absorbers. Dahil nga po, parang hindi ko na ma-bear yung tagtag ng Hilux. Although maganda naman siya kapag sa espaltado, pero pagdating sa sa mga cemented roads, yung concrete roads, masakit po sa katawan, sa bato. 400 meters. Use the second or third lane to the left to continue straight on 1 EDSA North Ayala Tunnel. Actually, dalawang instances na pong nasuka si Mrs. dahil sa tagtag ng Hilux na to. Despite the fact In 300 meters, continue straight. na fina-follow ko lang yung recommended PSI na nasa pintuan, na nakalagay sa pintuan ng kotse. Ang nakalagay po sa kanya is 29 kapag minimal number of passengers, and 33 kapag loaded. Continue straight on 1 EDSA North. Nasa EDSA na po tayo, on the way to Atoy In Customs. 200 meters, use the right 2 lanes to stay to the right to 1 EDSA North Tunnel. Nasa Makati na po tayo. So, as you can see, nasa EDSA tayo, concrete road. Makikita po sa video kung gaano kagalaw po yung feel po natin yung imperfections ng road tulad nito. Actually, I have other Toyota cars, which is Innova 2023 also. I have Tourer, Toyota Tourer 2023 model also. And those yung dalawang sasakyan ko na yon, masasabi ko comfortable yung ride nila, stock suspensions nila. But sa Hilux pickup talaga sa tingin ko this is slightly better than the previous Hilux as to ride quality. Pero as far as comfort is concerned, hindi pa rin siya comfortable talaga kapag isa o dalawang lang pasahero lang kayo going to the office, ganyan. Kasi daily driver ko po itong Hilux Conquest na to so ito talaga yung daily driver namin. In 900 meters, use any lane to continue straight on Dahil 1 yung EDSA North. Innova ay ginagamit ng mga anak ko for sa school, tsaka yung Fortuner 2013 model ginagamit ng panganay ko sa school kasama yung kapatid niya. So yung Tourer naman hindi ko magamit sa office dahil masyadong mataas ang kanyang vertical limit, hindi siya magkakasya sa basement parking. So ito lang talagang Hilux ang natitirang bukod tanging pwede namin gamitin ni wife as a daily driver papuntang office and pabalik ng bahay. So Dasmariñas, Cavite kami. So everyday papuntang BGC and then Manila, then balik BGC para sunduin si Mrs.
at balik ng Dasma Cavite via SLEX or Skyway and MCX, Villar City to In 300 meters, continue the straight. subdivision. So yung experience namin ni wife dito sa Hilux as a daily driver, talagang tiniis namin for over a year yung ganitong klaseng ride quality. So nung nag-research ako kung anong magandang Use any lane to continue suspension straight on 1 EDSA North. para sa Hilux na to, ayun, nakita ko yung yung Tain suspension, which is In 1.4 kilometers, really for continue straight on 1 EDSA North. really for stock height lang, yung lalo na Endura Pro Plus, which is 16-way adjustment. So from softest to hardest ay meron kang pagpipilian na napakaraming settings, 16 ways po. So siguro naman sa dami nung settings na yon, 16 adjustments, ay mahanap mo talaga kung ano yung ride quality na gustong gusto mo, yung angkop para sa yung purpose. Kung daily driver mo sa office, pwede mong gawing comfortable. Ngayon kung gagawin mong pang racing, pwede rin naman. Every now and then siguro gagamit mo yung 16 adjustments na yon kung ano yung purpose ng ride mo. So makikita naman sa mga vlogs ng mga tungkol sa Tain kung paano siya i-adjust. So as you can see, nandito tayo sa EDSA. Parang kabayo po ngayon ng ride quality ng Hilux ngayon. Matagal ko na pong hindi pinapahinginan tong yung Use the left 3 lanes to gulong continue nito. straight. Matagal na po siyang 29, so over a month na. So I suppose baka bumaba na nga yung PSI nito kapag over a month na. Pero ganun pa rin, medyo patagtag talaga. Hindi lang medyo patagtag. Continue Patagtag straight. talaga siya. Then use the left 2 lanes to continue straight on 1 Kung EDSA North. gumagamit ako, nagdadrive ako ng Fortuner, yung Tourer o kaya yung Innova, ramdam ko kaagad Use the left yung 2 lanes to kaibahan ng continue straight ride on ng 1 EDSA North. mga kotse na yon as compared to Hilux. Unfortunately kasi wala akong ibang kotse na gagawing daily driver sa office In 1.2 kilometers, dahil nga stay to the left to Shaw Underpass North. Watch out. ginagamit Accident reported ahead. ginagamit ng anak ko yung dalawang kotse para sa school nila, service school. So nandito na tayo sa Boni. Buti na lang at tanghali. Estimated time in traffic, 11 minutes. So 11 minutes po ang traffic. So babalikan ko po kayo mga ka-Hilux mamaya. At dadaan muna tayo sa traffic. Okay? Dito na po tayo sa Atoy Customs. Pasok kayo sa ano po? Okay, thank you. Dito na po tayo sa loob ng Atoy Customs Hilux. Ayan.
Apple Customs. Sige. Update ko kayo mamaya. Kasalukuyang iniintay po natin yung stock ng Tain Endura Pro Plus para sa Hilux. Ayan po, dumating na po yung stock ng shock absorbers. Bale, inalis na yung mga nakalagay na stock suspensions at ipapalit na sa Endura Pro Plus. So ang aparato na to, bali aalisin yung coil over dun sa front shocks at ilalagay dun sa Tain Enduro Pro Plus para sa harap. So yan po yung makina dito sa Apple Customs para alisin yung coil over and then ililipat dun sa Tain. Bale, sa harap lang yung may coil over na lalagay. Doon sa likod madali lang ikabit dahil as is lang yung yung stock na shock alisin, then yung lalagay yung bago. Same height and dimension yan. So, yan yung luma. Ilagay ulit sa box. Then, ito naman yung bago. So, yan yung proseso nila dito sa Apple Customs. Actually, yung manual pala ng Tain. Meron siyang QR code na nakapaskil dun sa manual. So kapag in-scan mo sa cellphone yung QR code na yun, lalabas yung yung sa bale didiretso siya dun sa product manual dun sa website ng Tain. So doon mo makikita na legit talaga yung binibenta sa Apple Customs. Ang kwento ko pala dito sa paghahanap ng Tain Endura Pro Plus sa Hilux ay nagsimula ako dun sa pagre-research sa Facebook. Bale, 5 supplier ang kausap ko. So initially, nagsabi sila na meron silang stock. Pero nung araw na decided na akong magpapa-install, biglang lahat sila walang stock nung araw na yun. So ang pilit nilang sinasabi sa akin mag 4x4 damper sport na lang daw ako. Kaso yung type of suspension na yun kailangan additional at least 1.5 ang height na 1.5 inches na height ang madadagdag. So sabi ko kapag ganun mukhang magagastusan pa ako dahil unang-una doble ang kanyang presyo, 65 to 68,000. At saka mukhang mapapabili ako ng bagong mugs. Kung dito lang sa Tain Endura Pro Plus for Hilux, wala akong problemahin dahil stock height lang siya. So, ayan na po. Makikita nyo na naipalit na yung shock. Test drive na po. Hindi ka
4.8. Ano ibig sabihin nun? Yun ang... Hindi, isub mo na itong, ano ko muna, saldak muna. Okay. Pwede siyang i-adjust na 4.7. 7 yung ano. Dinudukot na lang, no? Sa likod, ay sa ilalim. Yung sa ilalim dali lang yan. Pero kung alam Pero sa ano, sa harap, dito na lang sa ano, 'di ba? sa taas. Sa taas lang. Yung sa likod lang yung ano. Pero karamihan namin customer sir, yung minsan ginagalaw, mali. Naliligaw. O kasi pareho dapat eh. Kung kaliwa kanan, no? Hindi mo type yung lip. Hindi ko type. Tsaka hindi naman ako nag-off-road. Pero masarap yung nakalip sir. Nakalip. Hindi nga. Nakalip ang sarap. Hindi nga. Oo, nakakita mo lahat ng ano. Yung nag-drive ka. Madalas kasi ako nagbibiyahe ng ano, Oo, mas masarap. yung highway. biyahe, sir. Ang naano ako sa lip, baka raw ma-prone ka sa ano, sa rollover ba yan? Hindi. Sir. So, Yung ano ba to? Hilux ang tapang sa ang ganda tingnan pag naman pugi. Butik ba? Kaso lang pag lip magastos. Magastos. Gulong, mags. Gastos lang. Tsaka Pero sa baka kailangan ko pa ng sway bar dyan. Sa ganda, maganda talaga. Tsaka pag baha, lusog ka. Sabi, tingnan yung talbog na sir, oh. Pala na yung umakaya. Oo. Wala na yung, Tsaka wala pa akong kinabitan ng ganyan sir na Na. talagang yan ang katapat sa mga matigas. Tingnan mo, oo. Oo, parang kang nabagsak sa pum. Ang lip lang kasi sir medyo magastos na. Oo, magastos. Pero sa Guapo, Sa comfort. Port, sa Bakbakan, sa Lubak, Parang sinabi mong dapat nag-dumper na ako. ay type mo yung ano sir eh. Sa type mo yung ano eh. Yung tawag Stock. dito, Stock. Stuck lang kasi ako eh. Hindi. Stock ka eh. Eh kung ako naman, tip talaga. Ako. Kapag 3.7, ibig sabihin mas malambot ba? Mas malambot pa yun. Paano kung ano mo? 3.7 kaya? Eh, mamaya, sasakyan ko pa rin lang. Eh, ma-adjust pa niya yan. Ano kami, ako muna, manubila ko eh. Ah. Diretso ko muna manubila. May magdadrive ulit yung mga iba. Oh. Bagay, sa akin, okay na to. Kaso si Macy's, hindi ko Pag alam. masyado namang malambot sir, pag ano, kakalugin ka, masyadong nahihilo ka rin. Oops. Oh, Magra-rattle. Magra-rattle. Ganun ba? Ano, Sa bagay, okay na rin sa akin to. pag kumarga ka man, pwede. Hindi ka mag-aalangan. Oo. Pag sobrang lambot, pag nagkarga ka, medyo ano na, ganyan ang likod. Sa bagay, pwede na siguro to. Pag ano na lang, after 1,500. Oo. No. Pag-uwi mo. Pag-uwi ko. Ayun lang sir. Kaso parang ano eh. Nakulangan ka ba? Ikaw ba? Sa'yo okay lang. Okay naman. Yung stock sa lambot, maganda talaga. Yan, tingnan mo yung Hilux yan. Nakalip. Ano yan? Drop 2 inch inch. yan, sir. 2 inch yan. Hindi. 4 inch yan. Test drive pa niya. 1 and 3 port. Yes. 1 and 3 point. Kanan. Ano muna tayo? Panabilang na ako. Sakit ang Hilux.
i-verify eh. Nagkakarga ka? Hindi ka masyado nagkakarga, sir, no? Okay. Kinakarga ko lang dito, grocery. Grocery lang, no? Right. Nakaupo ka na kanina? Oh. Bali ang nilagay daw ni Kuya ano -4, -8. 4.8 eh. Ibig sabihin nun, 16 ang pinakamatigas, nag-4 ako sa harap, nag-8 ako sa likod. So ang setting mo, 12 harap, 8 likod, 16 being the firmest. Ano no? Zero mo! Yung harap. Tapos, pagkatapos yan, sabi mo kay Boss Renz, ikot niya. Alright. So yung setting nyo na 4.8 12 harap, 8 12. likod. 12.8 sa ganon. So, attorney, yung 4.8 na sinasabi, dapat ilagay mo yung term na -4. -4, okay. From stiffest, nag-4 ka sa harap, nag-8 ka sa likod. Ganun ang setting na nilagay ko dito. Ngayon, ako kasi... That is for the normal driving. Normal driving, yes. Pag mag-highway driving ka naman, sir, may preferred naman ako na settings sa harap para mas hindi ka ma-body roll. Yung harap, pwede mong tigasan ng isa or dalawa para hindi ka ma-roll, hindi ka masubsuben. Kasi ang Ford works here. Na kahit na speed mo hanggang 80, 100, 120, pero kung mabilisan na talaga, that's the time na pwede mong tigasan since adjustable siya. Pero kung kunyari, attorney, Ton, wag mo na akong turuan ng stress na ganyan, gusto ko ilagay mo sa bandang gitna. Ito na yan. Ito na yun. Pero may pwede pang iganda. Magagalan yung mga tao dito. Ako naman, ang ano ko, cruising speed ko, monthly kasi ako umuwi, Pangasinan. Okay. So, Cruising speed mo? mga 100, 120. Okay. Pwede na to. Tama. Okay. So sa setting na 12.8, parang stuck na yan. Mas maganda. Dapat mas may control. Naramdaman mo yung likod. Gusto ko pantigasan yung likod nito kasi mabilis bumaba. Tama, sir, ha? Harap, perfect. Meron pa rin konti, di ba? So, gagawin ko na lang muna on the spot, sir. Standby. Sige. Kasi ikot ulit tayo sa simbahan. Okay, sige. So si Tonton, kapatid ni Ato yung nag-tuning test drive. So itong maganda sa sa Atoy Customs, hands-on ng ang service nila sa customer. So ginawa ko, tinigasan ko. Ton, ba't mo tinigasan? May nararamdaman tayong kaldag. That means the shocks are set at a softer setting. Hindi niya nakokontrol yung compression and yung rebound. So kailangan mas matigas para yung compression niya mas may resistance ng pababa at may resistance pataas. Kasi pangit din yung sobrang rebound. Yes. Kasi that will cause yung minsan rattle ba? Rattle and yung mabilis, masyadong yung leaf spring kasi torsion type, parang ala torsion type yan. Kung ano yung ginanon mo, gaganunin niya. Nag-fling back siya. So, kukontrol natin yung pababa niya, tsaka the way it goes up, goes back. So, tinitigas ako yung shocks para ma-modulate yung down and up niya. So, ngayon, 12.9 12.9 na. 12.9 na siya. Yes, sir. So, baka you'll feel the one yung kaninang setting natin pag fully loaded yung likod. So, after we test drive it, I'll show you how to adjust and where to adjust the knob. When you adjust the knob, sir, so parang kakapain mo hanggang sa mag-click. Ganun. May click yan eh. Parang click, parang ganun siya. Anong tawag doon yung Knob. Oo.
Tapos yung harap, tapos paminsan, kanyari, uy, teka lang, nagulo ako, di ko alam kung Parang tama torque na. wrench na may Torque wrench ba siya? yung nagkiklik siya. Oo. Kapag na ano mo na yung Parang yung ganito sir, maximum torque para niya. siyang ano, para siyang yung heater natin sa bahay. Click, 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 gano'n. So count clockwise To stiffen, to stiffen. counterclockwise to soften. But you always start from the stiffest. Pinakasagad clockwise is 16. Okay. Pero kung ano, yan na yun, 12.9. Either plus minus 1 na lang ako siguro. Oo. Ha? Tumili ko to. Mas kinontrol niya yung bagsak. Oo, tama. So, what your... parang tug. Mm. Umuuntog na yung 3 leaves, yung 4 na leaves mo sa madre. Madre means yung diretso. So, parang nilalagay ko siya sa not too stiff, not too soft. Somewhere in the Tama middle. naman. Ano tire pressure mo? Actually, 29. Yun yung recommended ng ano. Tama lang. Sige, 29. 29. Hindi ko lang alam kung nabawasan na siya. Kasi mga 3 weeks na ata eh. Okay. So, yung harap mo. Ano? Hindi rin ganun, no? Mm. So, you'll feel it more here when you're in the driver's seat. Okay. Meron akong ano yun. Di ba minsan pag humahataw ka, sabi parang may maliit na tulay na ganun. Nagbabump steer ka, parang tug! Gumaganon ka. Ito, isisimulate ko lang to sir sa maliit na bridge dito. Tapos papakita ko sa'yo yung parang yung sa mga maliliit na lubak-lubak. But go slower kasi when it's slower mas ramdam mo yung ano. Na-minimize niyo na yung mga maliliit na ganun. Actually, itong problema ko eh. Yung concrete roads na lalo na kapag high speed na. Para ka ng kabayo nun. Ito demonstrate ko yung control ng suspension mo. Okay. Parang Raptor na. May parameter pa rin tayo sir na yung leaf spring mo may madre na pag bumottom out yung leaf spring mo ay may uuntogan talaga. Ton, bakit yung mga ibang nakabitan mo na lift kit or nasakyan ka ng mga lift kit na nagpalit ng leaf spring, ba't wala silang naramdaman na untog na ganun? Kasi may mga aftermarket leaf springs na ang layo na ng madre dito sa Unia at mas nakaanggulong pataas dahil naka-lift. Sa'yo, stock height. Stock height eh. So mas bumabump ka sa madre niya. Maliit lang yung allowance. Yes. Kaya tinatanong ko nagkakarga ka? Hindi. Para alam ko saan ko isa-set yung likod eh. Kung magkarga man ako, grocery lang. Hindi na sir. Hindi na kailangan i-adjust siguro yun sir. And at your sinasabi mong cruising speed na 100-120. Oo. Kailangan sir. Kung kakarga ako, ilang click stiffer dapat? Isa, dalawa. Isa. Oo, Ganito lang. 1, 2. Ganun lang. Pero sa likod lang. Sa likod lang. Sa harap okay na. Okay na. Hindi ko na ano Not yan. unless fully loaded ka, bagyo ka. Ideally, likod, tigisan mo ng dalawa. Yung harap, tigisan mo ng isa. Isa or dalawa. Yan. Kasi mabigat na eh. Yung mga Pero weight itong shifting. kasi Dasma BGC Manila kami ni Mrs. Okay. Advisable bang lambutan ko o as is Hindi. na to? Kasi pag nilambutan mo, there will be a point na yung may ganun. Roller. Yung roll, yung alog. Oo, tama. Kaya ko nga mas tinigasan yung harap para isang ganun mo, halos i-recover ka niya agad. Hindi yung parang malambot na shocks na ganun.
better na to. Ano naman, for safety naman yung stiffer side. Yes sir, stiffer side, yes. Stiffer side. Para mas may balance ka po sa higher speeds. Ni-imagine ko before ako naglagay nito, siguro naka-default na 16 yung ano, yung stock Yung stock suspension nito, ko. 16. More than Baka more than pa. More than. No? Hindi. Ilagay mo, ay oo. Parang Or ganun yung pareho feeling. lang. Ganun yung result ng feeling. Yes. Pero in reality, malambot siya. Masyadong gumaganon. Oo. Ayos. Hindi na masusuka si Mrs. nito. 2 eyes na siya nasuka eh. Shit. Alam ko pa. Papasok to eh. Kasi kapag nagda-drive kami nung dalawang yung ibang kotse namin sa bahay, yung Fortuner, Innova, tsaka Tourer. Putik, kapag ito talagang ano, Nakakasuka dahil muelye eh, no? oo. Pansinin mo. Okay. Ayun yung likod Hindi siya yung tug. Ako niya na-receive niya siya. Nandito na sa akin. Turo ko pa sa inyo paano i-adjust. Okay, sige. Nakita nyo dito sa, tinan nyo lang sa screen. So ito mo naka-minus 7 to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, up, minus 6. Minus 6 to, asa lang. So from, hindi, kanina naka-minus 8 supposedly, ginawa ko 7 eh. So, from the pinaka-clockwise, which is sagad, ang gagawin ko dito, gagawin ko minus 7. May settling click yan eh, so hindi mo ibibilang as minus 1. Minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yun yung default setting nyo sa likod. Sa harap naman, sino nag-adjust nito nga? Ayos ka ba? Harap naman dito is you'll just have to remove this, etong goma na to. Tapos makaka 4.5 ako. 1, 2, 3, 4, lock. Okay. Lock. Okay, yun. May settling speed, may settling click pa counterclockwise yan. 1, 2, 3, 4. Minus 4. Kung babiyahe ka, tigas, plus 1. Pagkatapos ng biyahe, show that na lang, minus 1. Tapos balik niyo yung cap. Hindi. Tinuturo ko lang Baka kung paano kailangan- yung tigasan, paano yung lamputan. Baka hindi sila pantay sa likod. Do-double check ko na. Andy, sino nag-adjust ito? Suka tayo. Sir, ayan o. Maliit lang. Yan yung nag-hit. So yan yung limitation dahil leaf spring ka. Mag-isa lang kami, sir. Pag-adjust pala, ibalik mo sa stiffest. Para di Para- maligaw. Para Pag naligaw ka, ilagay mo sa stiffest para nandun pa rin yung basis mo. So ang default ko Minus 4. from 16 is minus 4 sa harap, minus 7 sa likod. Yes, sir. Okay. Memorize ko na yan. Dapat. Yun, better. Balance. Isa pa. Yun. Perfect. If you're ilalabas ko lang po yung pinaka masama.
Di pa rin eh, okay pa rin eh. Okay pa rin. Nakita mo, na-control pa rin niya. Ah, Pero kung ayaw mo lang yung mabilis yung down and up niya, tigasan mo yung likod. Hindi mo lalambutan, titigasan mo. titigasan ko. Oo. Kasi iba yung ayaw bumaba yung Kasi shock absorbers. the faster the rebound, ano, Mas- kailangan tigasan mo Para bumagal. para bumagal yung rebound niya. Yung Yun. huli. Sarap turuan Kasi mga. kasi minsan ano eh, baliktad eh. Baliktad naging nangyayari. Mas Oo. sumasama pa. Ayun. Mabilis turuan ng attorney, doktor, engineer. Dahil gets eh. Yung ano eh. Hindi kasi nagma-mountain bike ako, kaya inaano ko rin Di ba? yung Pag shocks. mabigat ka, titigasan mo compression. Titigasan ko, bawasan mo yung rebound. Oo. Okay. Kapag hindi naintindihan kasi yung rebound, wala, mahirapan. At kayo sa bike, binabawasan yung rebound pagtaas yun ng compression. Oo. Ako hindi ako nagbibisikleta. Pero depende kung ano yung sinabi sa manual. Kung pinlas mo yung rebound, pag pinlas mo yung rebound, sa BP51 na suspension, pag mas mataas ang rebound, mas matagal tumaas. Pag mas bababa rebound, mas mabilis tumaas. Ibig sabihin, soft yung ano mo, setting mo. Oo, so kailangan Yun. itaas yung Mataas. rebound. Yan. Yung mga facts na ano, no? Pati sa motor di ako marunong, tsaka sa bisikleta dahil may kung ano yung bagsak niya, Oo. di ba? Weight, nagki-cable tie ka, di ba? Kasi medyo nung mga kabataan ko nag-ano ko, nagja-jump. BMX, Hindi naman, MTB pa rin. MTB. Kaso nung na-disgrasya ako na nalagyan ng bakal yung Ay, ganun? ano eh, parang high risk kasi tayo noon eh. So ngayon, ano na lang, Chill na lang. chill no? na lang. Hardtail ka o full shoes? Full suit. Full shoes kasi may Oo, jump eh. May jump. Ayos. Any more questions, attorney? Ano na lang, babalik na lang ako after 1,000 kilometers. Parang kunyari, ito naramdaman ko, ano pang dapat gawin? Naguguluhan ako. And then, ano na lang. Sige. Diba? Sir, paparada ka. Dito ka ba? Dito na Tatambay lang, ka dito muna? na. Okay. Dito na lang. Kasi coding ako ngayon. Ano, kailangan mo na umalis. Sir, maraming salamat. Thank you. On to the next Thank you. vehicle lang ako, sir. Okay. Attorney, thank you. Salamat, Thank you. salamat. Ingat po kayo. Thank you. Okay, Kahilax, uwi na po tayo. Success po ang ating pagpapakabit ng Tain Enduro suspension. In 3.2 kilometers, turn right Eh, ang sarap na po. Araneta Avenue. Nakita nyo naman po yung value added service ng Atoys Custom. Napakaganda po ng ginawa nila. Actually, bilib na bilib ako sa customer service nila. Hindi ko akalain na personalize pala yung gagawin nilang pag-asikaso sa mga customers. So ano ang ginawa nila sa Hilux ko sa pagpalit? So since stock height lang tayo, Tain Enduro Pro Plus with 16-way adjustments ang pina-install ko. So according to Tonton, ang naging result based on his interview sa akin kung ano ba ang normal usage ko sa Hilux na to. So sinabi ko sa kanya na daily driver namin to ng mag-asawa, pang office bahay lang siya, at saka ang karga nito lagi is grocery items lang, yun na yun. So hindi siya talaga pang off-road, hindi rin pang kargada. So ang settings niya na nilagay, which is recommended naman niya even sa sa iba, is
-4 sa harap. -4 meaning 16 being the stiffest. So mag counterclockwise ka lang sa knob niya. -4, 16 -4, so 12 ang setting niya sa harap. Then doon sa likod naman 16 -7. So bibilang ka ng 7 clicks at yun ang setting ng sa likod. So yun. Ibig sabihin mas stiff ang setting sa harap dahil -4 lang ang bawas doon sa 16 na na pinaka matigas na setup. So -4 sa harap and -7 sa likod. Bakit ganun ang ginawa niya? Hindi ang ano kasi ni Sir Tonton is that mas preferred pa rin niya yung safety dahil the stiffer the ride, the safer, less body roll. So in case of high speed tsaka yung mga hard curve, yung mga hard turns na ganyan sa high speed sa highway, less body roll siya. Ibig sabihin less vulnerable ka dun sa yung pag sway ng car, which hindi mo na kailangan ng sway bar or stabilizer bar, unlike kapag naglagay ka ng suspension na magre-require ng lift tulad nung damper 4x4 Sport. Kasi kapag yun ang nilagay mo, lalo na yung mga nagpapalift na more than 2 inches, nagdadagdag pa ng mga safety features like yung mga sway bar, Red light tapos camera yung reported parang kalimutan ko na may mga stabilizer items na dinadagdag para lang mabawasan yung body roll, since kapag tumaas yung height, vertical clearance ng kotse is more vulnerable ka sa sa rolling ng body roll ng kotse. So yun naman ang downside kapag nagpa-lift. So kaya nag-stuck lang ako dahil nga ayoko magkaroon ng ganung problema later on, dahil nga hindi ako sanay sa mga ganung mga sitwasyon na masyadong nag-modify sa kotse. As much as possible, stuck lang dapat para less hassle sa akin in the long run. So mga ka-Hilux, masaya ako, excited na ako umuwi at para ma-test drive itong kotse ko. Kanina actually ang ganda ng test run namin ni Sir Tonton dahil pinalipad niya to actually sa isang small bridge na parang siya, yung small bridge na yon parang may lift siya na parang may ramp, then parang yung Raptor na test run na lilipad konti yung kotse. Ganun yung feeling ko kanina nung binilisan niya, marangkada siya towards the small bridge. Ayun, ang ganda ng take off namin at saka landing. Hindi siya kaldag, hindi siya matagtag, tamang tama lang, at hindi siya masyadong malambot at hindi naman siya masyadong matigas. So tamang tama lang talaga yung settings na ginawa ni Tonton. Kaya
bilib na talaga ako sa Atoy Customs. So with that, later doon kapag sa highway na ako, magre-record uli ako. Medyo traffic. Papunta akong Skyway. Nasa E-Road ako ngayon. Papunta akong Skyway. Hanap lang ako pinakamalapit na entrance papuntang Skyway pa south. Okay? See you later, guys. Hello mga ka-Hilux. Pauwi na ako sa Dasmariñas, Cavite. Natagalan lang ako dahil naiwan ni Sir Tonton yung cellphone niya dito sa loob ng kotse, nasa side tabi ng handbrake. Nalaglag yung phone niya sa side ng driver seat. So bumaba uli ako ng G. Araneta Avenue exit para lang hintayin yung driver ni Sir Tonton yung cellphone niya, para kunin yung cellphone niya. So ito na, pauwi na ako. Napansin ko malaking pagkakaiba dahil before itong mga connections dito sa Skyway, yung sa gitna, maririnig niyo yung tugtog ganun na sa mga steel yun dati ramdam ko yan ngayon parang na siya, parang baliwala na na-absorb na lang ni Tain suspension yung parang mini lump ng yung connection ng bridge to the other itong Skyway. So mas okay na siya kesa yung stock. Mas malambot na talaga. So later pagpasok ko ng ng Daang Reyna to Villar City, yun yung gusto kong masubukan, ma-test drive yung shock absorber dahil yun na yung yung matagtag na portion, yung concrete na daan. Yun kasi yung hindi perfect na daan, unlike this one na asfaltado. So smooth lang dito. Yun ang gusto kong ma-test talaga later on. So mamaya i-video ko ulit. Okay? So far so good dito sa Skyway, sa taas ng Skyway 3. Okay? See you later.